You're listening to Dear Daughters Podcast. Hello, my dear daughters, and welcome to Dear Daughters. This is where we will talk about faith, life, motherhood, being a woman, and all the crazy, beautiful, and challenging things in between. Dito, chikahan lang tayo. Wala masyadong seryosohan pero puno ng puso. This is a safe space for you where you can open up, where you can be heard. Okay, so now, let's talk about something na kailangan nating lahat. Anong naisip mo? Kailangan nating lahat. Pera. Hindi. Okay, aside sa pera, bravery. Lalim. Bravery. Kasi, let's be real, no? Ang buhay, may mga sitwasyon yan na kung saan gusto mo na lang sumigaw at sabihin, Lord, pas muna tayo. Or Lord, tama na. Lord, paano ba? Diba? Baka yun yung sinasabi mo kahapon lang. But guess what? Hindi ka naman pwedeng mag-pass forever. At hindi ka tinawag ng Lord para lang magtago ng magtago. At some point, you have to step up to face your fears and trust that God will make you brave. Ang ganda nung kanta nung ni Amanda Cook na, You make me brave. You make me brave. No fear can hinder now the promise you made. Tama ba yung lyrics ko? Check nyo na lang. Pero ang ganda doon kasi sabi niya, You make me brave, Lord, papatapangin mo ko. Wow. So now, meron na tayo dito na story ni Queen Esther. Minsan ba naramdaman mo na hindi ka qualify for something like, Lord, sure ka ba na ako talaga ang pinili mo for this? Lord, sure ka ba talaga na gagawin ko to? Well, etong si Queen Esther, gets na gets niya yung feeling mo. Imaginein mo to, isa lang siyang ordinaryong Jewish girl. Pero, napili siya para maging asawa ng hari. Kaya siya naging isang reyna. Siya po si Queen Esther. So, dahil nga nandoon na siya sa kaharian, sa palasyo, siya ay komportable, di ba? Laging piyesta, pagkakain. Isipin mo kapag reyna ka, di ba? Meron nga tayo na uso ngayon na gusto mo nalang maging Disney princess. Oh, wow! So, ito nga siya. Parang si Queen Esther ganon, Disney princess siya. But the thing about it, anak, is hindi niya kasama ang family niya doon. Kasi nasa foreign land siya. Di ba namatay na si Queen Elizabeth. So isipin mo, isang araw, pupunta yung mga taga-London sa bahay mo, tapos sabihin, ikaw na ang susunod na magiging reyna. Pero pupunta ka dun sa London, kasama mo yung ibang tao. Kasama mo yung mga ibang lahi. Okay? So, komportable naman itong si Queen Esther until one day, nalaman niya na ang mga kababayan or ang mga kalahi niya na Jews ay papatayin. Iwa-wiped out. Now, here's the tricky part. Bawal basta-basta lumapit sa hari without being summoned or kung wala kang scheduled appointment kay king, hindi ka po pwedeng basta-basta pumunta sa court at makipag-usap sa kanya. So, merong two options si Queen Esther. One is to stay quiet and hope for the best. Manahimik na lang siya, magpretend siya na hindi niya alam na iwa-wipe out na ang mga Jews or yung mga parang family niya. Or number two, ang isang option niya is to step up, risk her life, and trust that God had a bigger plan. A while ago, sinabi ko na hindi pwedeng basta-basta pumunta sa hari nang walang scheduled appointment. Ano mangyayari kapag ginawa mo yun? Instant death. May scepter po na tinatawag. Ibig sabihin, pwede ka pong sa moment na yun, pwede ka pong patayin. Kasi hindi ka naman po nakascheduled. Alam mo, itong si Queen Esther, meron siyang pinsan, si Mordecai, at merong mic drop moment na sinabi itong si Mordecai sa kanya. And who knows, sabi ni Mordecai, but that you have come to your royal position for such a time as this. Sinong nakakaalam na sa dinami-rami ng panahon ng oras
na pwede ka maging reyna, ngayon pa na kailangan ka namin para hindi kami patayin. Whew! That verse gets me every time. What if no, you are exactly where you need to be right now for a purpose bigger than yourself. Alam mo, si Queen Esther, she didn't feel brave, but she chose to be. Ang pagiging matapang, yung bravery, it is not a feeling, it is a choice. Kasi kung aantayin mo kung kailan ka magiging handa, kung aantayin mo kung kailan ka magiging matapang, hindi darating yun. Hindi darating yun. Kailangan mong pumili. Piliin mong maging matapang. At alam nyo, because of her courage, her people were saved. Ang Jewish nation ay hindi namatay. Why do we need to be brave? Iniisip mo siguro, okay, pero hindi naman kasi ako katulad Queen Esther na may isang bayan ang kasalalay sa akin. True. Pero real talk, no? Ang daming moments sa buhay mo na kailangan mong maging matapang. For example, kapag may gustong ipagawa si God sa'yo, like stepping out of your comfort zone. O anak, masyado ka nang komportable dyan sa mga set of friends mo, pero bad influence sila sa'yo. Ano pa, anak, masyado ka nang komportable dyan sa jowa mo. Time mo na ba talaga para makipag-jowa? Yung seasons ha. Ano pa, kapag kailangan mo mag-speak up sa isang tamang bagay, kahit ang kapalit nun is pagtawanan ka o iwasan ka ng mga tao. Ano pa, yung mga times na gusto mo nang give up, feeling mo wala ng pag-asa. Yun yung mga moments na mas kailangan mong maging matapang. Alam mo, fear will always be there. Laging may takot. But bravery is not about not feeling scared. Bravery is about moving forward despite the fear. Kahit natatakot ka, gumalaw ka, kumilos ka. So, paano ba? Diba? Paano ka ba magiging brave? 1. Pray first and act later. Magdasal ka muna. Pag-pray mo muna. Hingin mo muna yung guidance ng Lord. Huwag ka lang bira ng bira. Sabi dito sa Esther po, bago siya gumawa ng kahit ano, nag-fasting muna po si Queen Esther kasama yung mga Jewish people. Ano yung fasting? Hindi sila kumain. Dineprive nila yung sarili nila dun sa food na comfort ng body nila para ipakita yung sincerity and commitment nila doon sa pinagpipray nila. Seek God first. Huwag kang magkamaling humakbang nang hindi mo tinatanong ang Diyos kung tama ba ang gagawin mo. Number 2, remember who you are. Ikaw ay anak ng Diyos. Tatay mo si God. Hindi ka mahina. Hindi ka basta-basta. Hindi ka nag-iisa. Number 3, take small steps, kahit baby steps. Ang pagiging matapang, hindi naman kailangan malaki agad yung gagawin mo. Babaguhin mo na agad ang buong mundo. Hindi naman ganun. One brave step lang. Brave lang. Kailangan mo lang maging matapang. For example, ako, brave step itong unang episode. Hindi ko alam kung paano, pero sige, gagawin ko to. Kasi I can feel it in my heart na kailangan may makarinig nito. Nasa dinami-rami na napapakinggan at napapanood natin sa social media. Ilan ba dun yung para sa entertainment? Ilan ba dun yung para sa fun? At ilan ba dun yung tungkol sa salita ng Diyos? Ilan ba dun yung makaka-inspire at makaka-encourage sa'yo? So, mas pipiliin ko na yun na hindi fun or entertainment ang ibigay ko sa'yo today, kundi encouragement na kaya mo yan. Kundi inspiration. I want to preach kung ano yung sinabi ng Bible. I want to teach and I want to correct. Kasi nakita ko may maling mindset. May maling mindset sa utak ng mga kabataan ngayon. So in my small step, in my small ways, naniniwala ko, one at a time, one person at a time, kayang baguhin. Next, find your Mordecai. Hanapin mo yung mga tao na ipupush ka gumawa ng tama. Ipupush ka. Diba si Mordecai ang nag-push kay Queen Esther eh. Niremind niya si Queen Esther na ngayon yung panahon na kailangan ka.
Sa tingin mo, sa dinami-rami ng panahon na pwede ka maging reyna, bakit ngayon pa? Diba? Perfect yung timing. Isipin mo yun. Mordecai, diba? Ito yung mga taong i-encourage ka. Hindi i-discourage, ha? I-encourage ka to do what's right. Ipupush ka, maging malapit sa Panginoon. At panghuli, number 5. Trust the process. May proseso. Hindi basta-basta, hindi instant noodles at instant coffee. Lagyan mo lang ng mainit na tubig. Okay na. May mga pagkakataon na aantayin mo talaga yung resulta. Pero worth it yun sa dulo. Sure ako. Alam mo, if God placed you there, nilagay ka ng Diyos sa posisyon na yan, nilagay ng Diyos ikaw sa pagkakataon na yan, dyan sa mga tao na yan, hindi ka niya pababayaan. He will equip you. Diba, personal testimony ko sa inyo, dear daughters. Hindi ako ESP teacher, TLE teacher ako. Pero nilagay ako ng Lord dito sa ESP. Hindi ko to pinag-aralan, hindi ko to major. Hindi ito yung pinag-aralan ko ng 4 years sa college. Maraming bagay dito bago para sa akin. Maraming bagay kailangan kong aralin. Pero, when God calls you out of your comfort zone, diba parang si Peter, you will step out of the boat at hahayaan mo na ang Lord i-lead ka. Kasi nga, God will make you brave. So I will trust the process. You trust the process. Amen ba dun? Diba? So my dear daughters, I know life can be overwhelming. I get that. Work, diba? Kung nag-work ka, duty sa bahay, finances, family. Ako, mabigat talaga pag family eh. Relationship, sa friends mo, sa jowa mo. Ministry, diba? Mahirap din talaga sa ministry eh. Ano pa? Maraming bagay sa buhay mo ngayon na baggage, problema. Pero one thing is for sure, diba? I want you to remember this. You were made for such a time as this. So whatever it is that is scaring you right now, natatakot ka, big decision man yan, may malaki kang hakbang na gagawin na pagpipilian, new chapter ng buhay mo, promotion, magre-resign ka, hanap ka ng bagong work, or what, or you just want to simply get through the day, God is with you. Sasamahan ka niya. And He will make you brave. He will give you the strength you need, one step at a time. So, take a deep breath. Pray and then go. Go for it. Go. If this episode spoke to you, nangusap sa'yo itong episode na to, share mo naman to sa isang daughter din na kailangan ma-remind today. And as always, I am here, praying for you, cheering you on, and reminding you that you are loved, you are chosen, and you are braver than you think. Until next time, my dear daughters, stay brave, stay faithful, and stay in love with God.